Hi guys! Share ko sa inyo kung magkano na ba yung babayaran natin ngayon sa PhilHealth sa taong 2025. Ako po ay individual payee or wala akong employer. Ako yung nagbabayad ng sarili naming PhilHealth. Nagbabayad po ako annually. Ibig sabihin, buong isang taon na po from January to December. Ayoko kasi ng monthly pabalik-balik. Ayoko rin ng quarterly kasi pabalik-balik na. Ito at least, kada January, yung unang week pa lang ng January, nagbabayad na ako ng mga amilyar, monthly dues ng lupa't bahay namin, PhilHealth, SS, lahat yan. Kailangan masettle ka na sa unang linggo pa lang ng January para wala na akong problema. So, sa PhilHealth tayo para meron kayong idea. Eto ngayon, 2025, ang binayaran ko ay 6,000 pesos. Ayan o. Ito po ay cover ng January hanggang December 2025. Kanina ko lang ito binayaran. Ayan, o. January 8, 2025. Ito yung date. Ayan. Last year, tingnan natin. Last year, January 4 ako nagbayad. 2024, ang aking binayaran ay magkano? 6,000 din. Ayan, o. Noong 2024, ito yung price. Ito yung date. January to December. At ito yung date ng pagbabayad ko, January 4, 2024. 6,000 din. Tingnan natin yung mga nakaraang taon. Ito nung 2023, nagbayad ako ng 2023 nung January 17, 2023. Andito. Date ng pagbabayad ko, ito yung cover, January to December. Ang binayaran ko ay 4,800. O diba? Mas mura pala noon. Tapos, next natin, etong anong date nito? 2021, ang binayaran ko, 3,500 lang. Tingyo, 3,500 lang, oh. O, January to December, 3,500 lang binayaran ko. Ito yung date ng bayad ko. Nasaan na yun? Nasaan ang date? Ayun, ito, oh, malabo eh. Wala pa naman ako sa... January 6, 2021 ako nagbayad. Ayun, 3,500 lang binayaran ko ng 2021. Tingnan pa natin yung mga sumunod. Noong 2020, 3,600. Baka 3,600 yun. Di 3,500 Daisy. Oo, 3,600 pala. O, eto na 2020, January, December, 3,600 ang binayaran ko. Ang date ng pagbabayad ko ay no, January 3. Ang aga ko nagbayad ng 2020. January 3, 2020, year 2020, 3,600 yung binayaran ko. Noong 2019, ang binayaran ko ay 2,400. Oy, ang mura pala ng 2019, 2019 yan. Ito, date, tapos ayan, 2,400. Nagbayad ako ng January 23 na. Medyo late na ako nagbayad din, January 23, 2019. Ano pa ba ang sumunod dito? Sumunod ay etong, ano ba to? 2018. Noong 2018, eto kasi, eto na yata yung umalis ako sa company namin. Kasi 800 lang Kasi parang umalis ako sa company namin 2017. Tapos, in 2017 na hindi ako nagbayad. Ito maging aral sa inyo. Kaya nga, lagi ako nagbabayad ng PhilHealth. Magic sa akin to. Wala akong pakailan kung sinasabi nila kinukurap yung PhilHealth. Bahala sila. Basta ako nagbabayad kasi nga, ito yung, naging trauma ko. Noong 2017, nag-quit ako sa company namin, which is yung Maxim Analog na ngayon. Hindi ko na binayaran yung, yung PhilHealth ko. After mga more than 10 months, magwa 1 year, ganon, nagkasakit yung anak ko. So, ang iniisip ko, makakover pa ng PhilHealth. Kasi wala pang 1 year, parang ganon, o 1 year na, basta mga ganon. Ang problema, hindi ko nagamit yung PhilHealth. So, sayang, malaki sana yung mga panahon na yun, malaki yung nakakat ng PhilHealth eh. So, binayaran ko ng full yung hospital bill. Malaki-laki rin. Parang nasa 20 plus yung bill namin noon. So, natuto na ako noon. Kaya, mga sumunod ng buwan, pagkalabas pala namin sa hospital, parang 1 to 2 days na, pumunta na ako sa Fresne, nagbayad na ako noon. So, noon, kinuwarterly ko muna. Kasi nga, patapos na yung taon noon eh. Eh, yun na nga yun. Ito na nga yung sinasabi sa inyo, yung 2018. And the next, yung 2019, doon na ako nag-annually. Doon ko na talaga binayaran. At simula nun, hindi na nagkakasakit ang mga anak ko. Sabi ko nga, okay lang na magbayad ako ng aking PhilHealth. Okay lang yon kasi kagaya nito, 6K lang naman. Kesa naman sa magkasakit yung mga anak ko, ayaw kong gamitin ang PhilHealth namin. Yes, ayoko, pero nagbabayad ako, okay lang. Basta wag ko lang siyang magamit. So yun na,
naging magic sa akin yan. Kaya, alam mo yun, minsan kasi parang, parang nangaasar ang panahon, sinusubukan ng panahon. Meron akong kamag-anak, yung nanay niya, hindi niya kinuhanan ng card sa Maxim, kasi nga, bayad lang daw siya ng bayad, hindi naman daw nagagamit ng nanay niya, ayaw rin daw magpa-dental. So, kinakaltasan siya sa, sa payslip, sa swahod namin, wala naman, ayaw gamitin ng nanay niya. Hindi naman daw nako-confine, hindi ginagamit sa mga, yung mga check-up kasi hindi nga nagkakasakit yung parents niya. Naku, nung tinanggal niya, Mima, di tinanggal na, pinay-stop niya sa HR namin, no. So, hindi na siya kinaltasan. Ilang months lang, Mi! Di ba? Ang sakit. Nagkasakit yung nanay niya, na-confine, more than 1 month. Magkano ang binayaran niya? Ang laki. Di ba? Parang nananadya ang panahon kung kailang walang card saka nagkasakit yung parents niya, di ba? Parang nangyari sa akin kung kailan walang PhilHealth saka nagkasakit yung anak ko. Kaya sabi ko, okay lang. Alam niyo, natuto rin yung katrabaho ko noon sa Maxim. Sabi niya, oh nako, palalagyan ko na ng card ulit yung parents ko. Pinalagyan niya, okay lang nakaltasan siya, wag lang talagang magamit. Okay lang yun, wag kayong manghinayang. Ang malaga, healthy kayo, hindi kayo nagkakasakit. Kaya kung ako sa inyo, magbayad kayo ng PhilHealth. Ako sa akin ha, okay lang sa akin yun, wag kong gamitin ng PhilHealth. It's a no-no, Daisy, wag mong gagamitin yan. Magbayad ka na lang, wag mong gamitin. Ha? Wag mong gagamitin yan. Bayaran mo lang yan. Okay lang yan. Mahalaga hindi mo nagagamit. So, ayan. May idea na kayo sa ating PhilHealth kung magkano binayaran ko ngayong taong 2025.